Adyos! Hindi talaga makasustain yung kanyang stock na tubig dito. Dahil empty na po yung ating balon doon na inaasahan, dito na po tayo sa kalsada mag-iigib ng tubig. 4 na araw na po ang lumipas mula nung dumaan ang malakas na ulan at nag-iwan po siya ng bakas dito sa dinaanan ng truck. Nung dumaan po ako at nakita ko ito, sabi ko mapapakinabangan to. Asap, binalikan ko agad mga pusing at nagsalok ako gamit itong sprinkler. Para-paraan lang, para hindi magiging sayang habang ang grasya ay nandito pa. Mga 1 week straight ang init, wala ka na maaninag na tubig dito. At sigurado akong matutuyo na po ito. Grab the opportunity mga busing, malaki po ang pakinabang nito lalo na sa aking mga bagong tanim na napier. Buti na lang kahit summer ngayon may pakunti-kunti pa kaming dalaw ng ulan. Kaya yung aming mga tanim at ibang mga damo na pagkain ng aming mga alagang hayop dito hindi pa matutuluyan. Noong mga nakaraang taon dumaan po dito ang 10 months straight init mga busing, kaya yung nakikita namin dito sa aming kapaligiran halos brown na lahat. Halos lahat ng mga damo na nakikita mo tuyo na at yung mga lupa ay nagbitaka na. Nadagdagan po yung aking obligasyon. Noon pipihitin ko lang yung gripo sa lababo at may koneksyon na ang lipapuntang CR. Feeling mo nasa loob ka na hotel na 5 star. Pero saglit na panahon lang po yun. Kala ko pang matagalan na, tuloy parang nanaginip lang ako. And back to reality po tayo, kaya hindi po biro mga busing pag ang tubig na ho talaga yung mawala sa atin. Pero mas mahirap po yung aking dinanas nung bata pa, may kasama pang palo at mas malayo po yung aming iniigiban ni ultimong container, halos hindi makabili. Pero lahat ng hirap na experience ko noon, 99.9% po mga busing na nai-apply ko po ngayon. Yun po pala ay considered as mga gintong araw na hindi ko malilimutan na tumatak sa aking isipan ni kahit kailanman ay hindi mananakaw sa akin. Ang mga kaalaman na yun ay higit pa sa aking natutunan sa aking paaralan. Nagagamit ko po ngayon lalo na po na uso ang social media. Dito po ako nakilala as a farmer vlogger. Sa murang edad natuto po akong magtanim at mag-alaga ng mga hayop, na absorb ko po yung kahirapan namin. Pag mahirap yung parents mo, siyempre mag-iisip ka na rin kung paano ka makakatulong. May experience mo yung madaling araw, nag-aaway yung parents mo dahil walang masaing, walang bigas, walang pera at wala rin maibintang mga ari-arian. Pupunta ka doon sa mga kapitbahay mo pero mas malala pa pala yung sitwasyon, kaya sa mga pangyayaring iyon, natuto po ako mag-isip ng advance. Naisipan kong walang ibang sagot at paraan ito kundi magtatanim ako tuwing tag-ulan, hindi ako magpapahuli. Aabangan ko yung panahong tagutom, dapat mayroon po ako masasaing halamang ugat. Kaya nagtatanim po ako ng kamuti, kamuting kahoy, mais at palay at iba pang pwedeng kainin sa tuwing tagutom. Kaya yun po mga busing, unti-unti na twist po yung reality. Makakabenta kami at minsan po ay may bibili. Pupunta sa bahay, kahit papano may pambili na rin ng asin at saka bitsin. Tuyo, ginamos or tinabal. Alam po yan ng mga kapwa ko Bisaya, yan po ang pinaka-best na ulam namin noon. Okay, balik po tayo dito sa punto. Nang problema na po ako mga busing kung saan ho ako kukuha ng tubig kasi didiligan ko yung aking mga bagong tanim na giant napier. Sakto lang nung pagdaan ko mayroon pang stock na tubig doon, kaya hindi na ako nagpadugay pa, nagsalok kaagad ako at nagbinyag kaagad ako dito mga busing. Pag mahuli po ako ng ilang araw, matutuyo na po yun. At papipilitan akong pupunta ng malayo. Dahil po sa kabisihan ng buhay, baka madili ako ng ilang araw, baka matuluyan na yung aking mga bagong tanim na giant napier. Sobrang init ng panahon, alam kong mapalpak po yung aking pinaghihirapan dyan mga busing. Ayan po, nag-uumpisa na yung tutubo na sana. Pero pag yan po ay mapabayaan at hindi madiligan, sayang po yan mga busing. At dahil nga po ay may mga alaga akong kalabaw, doble po yung effort ko dito mga busing para maalagaan ko sila na maayos. Pag ganitong summer, crisis na po ang mga pagkain nila kung hindi ka magtatanim. At kung maipit ka na, wala ka ng ibang maisipan kundi ibenta. Pero dahil nga po sa aking experience, ayun nga, nagtanim po ako ng advance. Alam kong mabibisi po ako, time will ka mga busing. Kaya ngayon, ako lang din po ang nakikinabang. Ito po ang main purpose ng aking sipag at tiyaga at bakit nagtatanim ako ng ganitong damo. Sabi ng iba, basura daw ito sa kanila at salot na. Hindi mo talaga ma-appreciate ang pakinabang ng damong ito kung wala kang alagang baka, kambing at kalabaw, kabayo. Wala talagang purpose ito at basura yan sa paningin mo. Pero kami mga nagsasaka, nagbubungka ng lupa at nagtatanim ng punla, may kasama po kami mga alaga, kalabaw at baka. Ang purpose po ng pag-aalaga ng baka, in case of emergency, mayroon kang maibenta. Ang kalabaw naman ay katuwang mo sa pagbubungka ng lupa at paghihila ng mga mabibigat na bagay. Kaya kung wala kang alaga ni isa sa mga nabanggit ko, hindi mo ma-appreciate ang damong ito. So ito po yung pinaka main purpose kung bakit po ako nagtanim ng ganitong damo.